Kaya Dax, simpleng buhay lang ang gusto ko nun. Tahimik. At sa gabi kasama ko ang taong mahal ko pagkatapos ng mahabang araw na nakakapagod. Ako ang tipo ng tao na kontento sa maliliit na bagay. Masaya ako kung anong meron lang ako. Si RV naman ang tipo ng tao na sanay magplano ng ahead at sanay siya sa multitasking. Doon ako naniwalang sapat ang pagmamahal at pagsisika para magtagal ang pagsasama namin dahil masaya naman kami. Pero doon din pala magsisimula na magkalamat ang pagsasama namin. Sa totoo lang hindi ko alam kung bakit marami ang tingin na madali ang work from home bilang virtual assistant. Araw ko ay nagsisimula sa Amerika at natatapos sa Europa. Calendar na parang puzzle, email threads na walang katapusan, at tasks na iba-ibang accent at expectation. Minsan pinagsasabay ko ang pagluluto habang nagbabantay ng campaign metrics. Minsan naman hawak ko ang sandok habang nag-aayos ng client deck. Kung minsan pa ngay napagsasabihan ako ng mga kapitbahay dahil maingay daw ako sa madaling araw. Pero kasi kailangan ng malinaw na boses sa call, kaya minsan hindi ko maiiwasang lakasan ang boses ko. Iwasan daw magpuyat, pero may biglang emergency meeting sa ibang time zone. Sa bawat sahod na pumapasok sa account ko, hindi lang talaga halaga ang tingin ko, kundi patunay na kahit walang diploma, may paninindigan at galing na kinikilala. Pinag-ipunan ko ang ergonomic chair ko. Ergonomic chair? Pinili kong ilaw na hindi masakit sa mata. Nire-reset ko ang wifi 2 beses sa isang linggo para siguraduhin walang lag. Pero sa kabila ng lahat ng ito, tao pa rin ako na napapagod at umaasa sa simpleng buhay. Yung pupurihin ka ng taong mahal mo at magpapakita ng pag-aalala sa'yo. Si RV same age as mine na 26 years old at nasa corporate naman siya. Sa kanya malinaw ang bawat pagdadaanan niya bago marating ang mataas na posisyon. Mula sa junior, papuntang senior, lead at manager. May pride siyang pinaghirapan ng lahat kung anong meron siya. Board exams na sinabayan ng part-time niyang trabaho, OJT, internship. Naramdaman ko kung gaano niya pinahalaga ng diploma niya. Sana lang ganun din niya tingnan ang trabaho ko. Naiintindihan ko ang pagod niya sa pagkukommute. Mahabang oras na ginugugol sa traffic na kung mamalasin ka pa, aabutan ka pa ng ulan sa daan. Amoy ng pawis ng mga nakakasabay mo sa pampublikong sakayan. Naintindihan ko rin ang kunting comparison sa pagitan namin. Parang may invisible scoreboard sa kisame ng kwarto at bawat sweldo o overtime ay nagiging punto sa amin. Kahit hindi namin pinag-uusapan ng direkta, ramdam sa galaw at tingin. May sukatan na hindi ko hinihingi pero biglang naging batayan kung sino ang mas umaangat tuwing sweldo. Dumating ang buwan na mas lumaki ang kita ko ng tuloy-tuloy. Nag-level up ang mga clients ko. Nagdagdag ng retainer at umabot sa puntong ako na ang sumasalo ng karamihan sa bills. Hindi ko naman yun ipinagyabang sa kanya. Masaya lang ako kumbaga na may pang-backup kami kapag tumataas sa mga bills. Pero sa halip na maging magaan ang lahat, may naramdaman akong bigat sa pagitan namin. Parang lumamig ang hangin. Ang mga tanungan tungkol sa araw ay biglang nawala. May mga sandali ko Dax na yung biro niya sa akin ay parang double meaning na. Yung parang may pagka-sarkastiko na. Hindi ko alam kung biro pa talaga sa kanya yun. Yung parang ang dating sa kanya ng pagiging VA ko ay last option na. Na swerte lang. Na madali lang kumita ng pera dahil nasa bahay lang daw ako. Sa totoo lang, gusto kong baliwalain na lang iyon kasi naiisip ko baka pagod lang talaga siya sa trabaho niya at sabayan pa ng mahabang biyahe dahil sa traffic. Pero sa totoo lang, mahirap manahimik kapag sa tuwing pumipikit ka, naririnig mo pa rin yung mga sinabi niyang tungkol sa trabaho ko. Napapaisip din ako minsan kung bakit ko iyon tinotolerate. Dahil ba mahal ko siya?
O dahil sanay ako sa pag-intindi ng mga taong hindi nakakaintindi dahil sa nature ng trabaho ko. Nagsimula akong maglista ng mga gastusin, pero hindi naman para ipamukha sa kanya iyon, kundi para ipaalala sa sarili ko kung bakit ako nagtatrabaho. At nang dahil doon ay napagtanto kong matagal na pala akong hindi humingi sa kanya ng kahit ano. Pero okay lang sana iyon eh. Pero ang masakit lang talaga na bahagi ay parang kulang pa rin lahat. Parang hindi niya na-appreciate yung mga ginawa ko. Sa bandang huli, minamaliit niya pa rin yung trabaho ko. Sa totoo lang Kuya Dax, ilang beses kong sinubukan na intindihin ang pinanggagalingan niya. Naalala ko yung kwento niya tungkol sa pamilya na mataas ang standard. Honor list ka dapat. Dapat madaming medals na makukuha every end of the school year. Nakukumpara siya sa mga pinsan niya na matataas ng achievement sa buhay. At syempre naintindihan ko din naman ang hirap na mag-commute dito. Kasi nasa Pilipinas pa rin naman ako, kaya pinagdaanan ko din naman iyon. Talagang nakakairita. At stress sa trabaho dahil nagtatrabaho din naman ako. Ang pinagkaiba nga lang, nasa bahay lang yung trabaho ko. Pero sana naintindihan niya din ang nature ng trabaho ko. Hindi ako kalaban, kakampi niya ako. Kasi katulong niya ako sa pagbabahid ng ilaw at tubig. Pero ang higit sa lahat, ako yung taong kasama niya sa bahay na nagmamahal sa kanya. Hindi ko gustong maging mahirap o struggle ang pagmamahala namin. Di ba dapat pag nagmamahal ka, dapat masaya ka. Inspired ka sa araw-araw nagigising ka. At dahil nga inspired ka, nagiging magaan ang trabaho. Pero iba ang nagiging sa amin ni RV. Kasi unti-unti kong nararamdaman na nagkaka-conflict kami. Naglagay ako ng boundary sa pagitan namin. Pakiramdam ko kasi doon nagsimula ang lahat na parang ako na ang umaako ng lahat. Kaya ang ginawa ko, hinati ko talaga lahat ng gastusin. Hinayaan ko siyang mag-decision para ma-feel niya na siya talagang superior sa aming dalawa. Pero hindi pala yun ang solusyon Kuya Dax. Kasi sa ginawa kong yun, may na-trigger uli ako sa kanya. May mga narinig akong masasamang salita galing talaga sa kanya. Na ipinamumukha ko daw sa kanya na kahit napakadali lang ng trabaho ko at wala akong tinapos, mas madami daw akong pera. Na dahil doon kaya malakas na ang loob ko na ipamukha iyon sa kanya. Kuya Dax, hindi ko na talaga alam kung saan ako lulugar. Minamaliit niya ang trabaho ko pero bakit nung malaman niya kung magkano kinikita ko sa pagiging VA ko, ganun naman ang naging reaksyon niya. Kung ako ang umahako ng lahat at nung hatiin ko ang mga gastusin para iparamdam sa kanya na siya ang superior sa aming dalawa, pareho lang ang naging reaksyon niya. Pero pilit ko pa rin siyang iniintindi sa kabila ng lahat. Pero minsan napapaisip ako kung hanggang kailan ba kami ganito. Sa ngayon, nandito ako sa punto na malinaw ang dalawang posible na maging solusyon. Mananatili at masinsinang ipapaintindi ang nature ng trabaho ko na marami din namang graduate na pumipili nito. Na mataas ang sahod dahil mataas ang tiwala sa kakayanan at hindi sa diploma. Na sa bansang malala ang traffic, may karapatan din pumili ng trabahong hindi pumapatay ng katawan at oras. O iiwan ko na siya at pipiliing mahalin ang sarili ko sa parang hindi humihingi ng permiso para kilalanin ng halaga kung ano ang kaya kong gawin. Ang tanong ko sa inyo Kuya Dax at sa mga makakakinig ng kwento ko, kung kayo ang nasa posisyon ko, mananatili pa ba kayo para muling ipaintindi ang halaga ng nature ng trabaho nyo? Kahit hindi kayo virtual assistant, kahit anong trabaho na hindi naintindihan ng mga taong saradong utak. Maraming salamat Kuya Dax sa pagsasaboses ng kwento ko sa channel mo. Need ko malaman ang insights nyo at ang mga makakarinig ng kwento ko. Nahihirapan po kasi akong magdesisyon kasi mahal ko talaga si RV. Hope na makakita ako sa comment section ng mga payo na pwedeng bumuo ng desisyon ko. Ako si Owen. At ito, ang true confession ko. Since hiningi mo ang aking insights, Owen, so ito magiging tingin ko dyan. Sa akin lang naman to, ako lang to ha.
tingin ko kasi parang natapakan na yung pride ni ni RV. Kasi isipin mo, graduate siya. May natapos siya. Tapos sabi niyo nga, nagiging comparison na yung inyong mga naipapasok sa bahay, mga kinikita nyo. So minsan ikaw pa yung nagbabayad ng mga bills. So ibig sabihin, mas malaki kinikita mo at aminin naman natin, malalaki talaga ang kinikita ng mga virtual assistant. Kasi dollars ang offer dyan. Lalo na kapag lalo na kapag direct ka sa client. Alam ko malaki talaga ang offer niya mga yan. Lalo na kapag halimbawa multiple client ang inahawakan mo. Sa isang client ka lang, pag malaki-laking offer mo, talagang wagi ka talaga. Paano kung halimbawang 2 or more ang hinahawakan mong client, so mas malaki talaga ang pasok niyan. So ngayon, since nasa Pilipinas nga tayo, sa Pilipinas lang nagtatrabaho si RV, so pagpalagay na natin na nasa corporate world siya, wala naman tayo wala ako sa corporate world, pero syempre ang kita niya lang talaga yung sa isang buwan o sa isang cut-off, yung normal na kinikita lang sa Pilipinas. Sa'yo, pagpalagay na natin ganito kasi yan, parang isang client lang yung kanya. So, yung kinikita mo sa isang client, yun yung kinikita lang niya. Medyo magulo. So, ganito yun. So, kung compare natin, isang client lang si RV, ikaw dalawa, o so isa, ay dollars ang offer sa'yo. So, ibig sabihin niya, mas malaki talaga yung kinikita mo. What more kung, parang na-mention mo dito na marami kang clients kasi na-mention mo dito. So, ibig sabihin, malaki talaga yung kinikita mo. So, ang comparison o ang pinaguhugutan ni RV, undergraduate ka, tapos siya naman talagang may diploma or talagang may degree, tapos mataas yung sinasahod mo. So, talagang natatapakan yung yung pride niya. Tapos, may history pa siya na pinipressure siya ng pamilya niya. Nandun pa yung kinukumpara siya sa mga pinsan niya na may mga achievements na. So, parang yung mga insecurities niya, parang sa'yo nababaling. Kasi sa tingin ko parang nakikita niya sa'yo yung mga pinsan niya Tanong ko lang, natry mo na bang alokin si RV na mag-try na magtrabaho na maging VA, mag-apply as a VA? Siguro na may makakapasok siya dyan. Unang-una, graduate siya. Tapos tutulungan mo pa. Sure naman na tutulungan mo pag nag-apply siya dyan. Yun ang tanong ko kasi hindi naman nabanggit sa kwento. Kung may time kayo, i-PM mo ako kung na-try mo bang alokin siya na magtrabaho as a VA para maintindihan niya yung nature ng trabaho mo. Hindi yung parang ikaw ang paliwanag ng paliwanag. Di kasi nabanggit sa kwento kung inalok niya Kung inalok mo ng mag-work as a VA. I-try niya ka mo para maintindihan. Kaya hindi ko rin masabi kung hiwalayan mo na or magstay ka pa. Mas maganda siguro alokin mo muna siya ng mag-try na mag-work as a VA para maintindihan niya yun. Hindi kasi, ang hirap kasi magbigay ng magsabi na, hiwalay mo na yan kasi hindi intindihan yung trabaho mo. Ipinapaliwanag mo sa kanya pero hindi mo ipinapa-experience. Mag-try siya kamot nang ma-experience niya. Mali mo pag nakapasa siya or makakuha siya ng client ay maintindihan niya. Pero mag-a-assume ako na ayaw niya. Kasi minamalit niya yung trabaho Kasi gawa daw ng tamad. Sabi ba tamad? Parang ang sabi niya madali daw yung trabaho. Madali kumita. Pero ang magiging solusyon ko muna for the meantime, offeran mo siya na mag-try na mag-work as a VA. Yun muna ang subukan mo. Bago ka magdesisyon ng option 2 na hihiwalayan mo na siya. Kasi sabi mo naman, mahal mo at nagstay ka. Kahit ganun yung nangyayari. So, ibig sabihin, mahal na mahal mo talaga siya. So, kailangan lang talaga na ipa-experience mo sa kanya. Offeran mo siya na mag-apply as a VA. Tulungan mo. Ngayon, kung talagang ayaw niya na ma-experience, ibang usapan na yun. Doon ka na talaga mag-isip. Kasi kung kahit ginawa mo ng lahat, hindi lang pag-explain ng nature ng trabaho mo at gusto mo nang i-experience niya at ayaw niya pa rin, doon ko sasabihin na mag-isip-isip ka na. Hindi pa rin diretso yun pero mag-isip-isip ka na. Okay, so doon na lang muna. Hanggang doon na lang muna ang aking masasabi. Medyo, sorry na, pasensya na, medyo magulo ako mag-explain. Pero sana na-gets ninyo yung gusto kong ipunto. At bago natin tapusin tong kwento natin, so gusto ko lang sana i-shout out ang dalawang nagpa-member na sa ating membership. Si Ramesis Lau at si John Valentin. Maraming salamat po sa pag-support sa aking membership.
Kung gusto niyo pong ma-access yung sinasabi kong mga kwento ay i-PM niyo po ako sa aking Facebook page ng inyong pangalan na ginagamit sa pampamember ninyo at ng inyong email address na active na dun, yun po kasi i-add ko doon sa drive ko para ma-access yung mga old stories ko. At sa mga hindi pa nagpapamember dyan, magpamember na kayo, mura lang. Tulong nyo na rin po sa channel natin para ma-maintain po natin. So maraming salamat hanggang sa susunod na kwento. Bye-bye!